Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon, araw ngayon ng unang araw ng Mayo, at ito ay para sa amain ng ating Pong Isus Nazareno, si San Jose na manggagawa. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pamansang lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga manggagawa sa buong mundo, lalo tigit na sa mga manggagawa at iba pang mga trabaho o mga trabahante dito sa Pilipinas. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay kinakalinga, inaalagaan, tinuturuan at tinutulungan ni San Jose habang siya ay lumalago mula sa pagkabata hanggang may sapat na pagkakataon na mapahayag kung ano ang kanyang misyon. Bilang isang tatay o isang ama, siya ay nagpapahayag ng pagmamahal sa kanyang anak na kanya pong tinuturing na kahit hindi kanyang anak ay tinuturing na totoong anak. Kaya sinasabi sa encyclical ni Papa Francisco, ama siya sa puso. Tayo rin ay tinatawag na magmahal ng ating Panginoon. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kakulangan, kahinaan at karupukan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpupulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose manggagawa na maganap namin ang mga gawain ninyong inaatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao
Atin gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy at na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Manubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon,
umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kinanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang salingbayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa dinila pagsasampalataya, hindi siya gumaroon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino na nabuhay muli. Nasa Mayo 1 tayo. Unang araw ng Mayo. Na ito ay para sa mga manggagawa. At ang patron ng manggagawa ay si San Jose na manggagawa. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Mateo Kapitulo 13, dahil ang atin pong pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 13, verso 54 hanggang 58. Sa versikulo 55, Kapitulo 13, Ebanghelyo ni San Mateo, ay mayroon pong salita doon, tektonos. Mula sa salitang tekton, na ang tekton, ang root word ay tek. At ito pong root word na tek, ay ibig sabihin siya yung mahusay gumawa. Pagka iano natin sa English, craftsman. Ang tekton ay craftsman. Hindi lang ordinaryo na karpintero o anlawagi. Ang kanya pong ginagawa, siya ay tinuturing na skilled worker. Ang isang gumagamit ng mga gamit ng karpintero na may mahusay na paggawa. Kapag ka sinasabi nating karpintero, siguro dahil sa salitang Hebreo, ang tradisyon ay karas. Ang karas ay yung manggagawa sa lahat ng paraan. Gaya na halimbawa, mabasa natin sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 44, verso 13. At ito ay maraming bisis po mabasa natin sa Masoretic na bersyon ng Lumang Tipan. 33 times, 33 na bisis ang karas. Pero hindi lang po karas si San Jose. Siya ay tekton, na ang tekton mas mataas ang antas ng kanyang kaalaman. Una, bakit mataas ang kaalaman? Mula po sa lahi ng maharlika si San Jose. Kahit siya ay mahirap, mula sa lahi siya ni Haring David. At ang mga lahi na mga maharlika, mayroon po silang guro. Tinuturuan sila sa lahat ng mga kaalaman. Hindi lang sa literatura, siyensya, sa mga teknolohiya at mathematics. At dahil dito, kung sila ay isang manggagawa, na sa kanila na ang isang antas ng kaalaman na mas mataas kaysa iba. Kasi lagi nating pinoproject kay San Jose
ordinaryo lang siya na manggagawa. Hindi po ayon pa sa mga panibagong pag-aaral sa mga luma na mga nakasulat sa tradisyon ng mga Hudyo sa mga nasa linya ng Maharlika. At dahil dito kapag tingnan po natin ang ating patron ng mga magagawa na si San Jose, tama lamang na siya ang pinili ng ating Panginoong Diyos na maging amain o ituturing na ama na mag-alaga sa ating Panginoong Jesus mula bata pa. Sapagkat kinakailangan, una sa lahat, na maging legal ang linya na pinanggalingan ng ating Panginoong Jesus. Una, dapat ang isang Mesiyas ay mula sa linya ni Haring David. Si San Jose ay mula sa linya ni Haring David. Kaya tama lang na magkaroon na ng siya ng legal. Kahit na ganon, hindi pa rin tinatanggap ng mga Hudyo sapagkat iba ang mga Hudyo. Ang tinitingnan nila, lalo na yung mga Sadusiyo, ay ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang pera o kung ano man ang makikitang kayamanan. Wala po yan kay San Jose. Sapagkat siya ay naituring na manggagawa, kahit na hindi ordinaryo na manggagawa lang. At dahil doon, mababa ang pagtingin ng mga Hudyo na ang tinitingnan nila ay ang kapital. Ganon din sa ating sambayanan ngayon. Mas mataas ang ating pagtingin sa mga taong may kapital, may kayamanan o may pera. Ang mga ordinaryo na tao ay mababa lang ang pagtingin ng sambayanan. Pero dapat nating tingnan na ang mga manggagawa, gaya ni San Jose, siya ang pinagmulan, una sa lahat, ng pagkilos ng sambayanan. Hindi po makakilos ang sambayanan kapag wala manggagawa. Saan ba tayo kukuha ng pagkain kung wala manggagawa? Sino bang gumagawa ng mga pera? Hindi ba manggagawa? Saan tayo magkaroon ng mga makina kung wala manggagawa? Lahat ng mga bagay na ating makikita sa buhay at nagpapabuhay sa sambayanan ay dahil sa manggagawa. Pero mababa pa rin ang pagtingin ng sambayanan sa uring manggagawa. Kaya dito po nating tingnan na ang ating pagdiriwang kay San Jose sa ngayon na kakaiba ang pagtingin ng Diyos. Paano natin makita kung saan ang pinaka-original na pagtingin sa mga manggagawa? Doon po sa ating unang pagbasa. Sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, verso 26, hanggang Kapitulo 2, versikulo 3. At sinasabi sa ating unang pagbasa na mamahala sila dahil nilikha ang Diyos. Nilikha sila na versikulo 26, Kapitulo 1, sa aklat ng Henesis, kawangis at larawan ng Diyos. Selem, di mo. Na ibig sabihin, mahalaga ang kanilang kontribusyon. Bakit? Ang Diyos ay naglikha. Pero ang tao, nakawangis ng Diyos, na larawan ng Diyos, ay dapat din gumagawa, dapat din maglikha. At dahil sa paglikha, magkaroon ng pagbabago at pag-unlad. Kaya, sinasabi sa ating pagbasa, mamahala. Mayroon nang tinatawag na kapangyarihang binigay ng tao na mamahala sa lahat ng mga likas o nilikha o nilikaya ng ating mga kapaligiran at kalikasan. Pero hindi ito ginawa dahil ang tao ay napunta sa mga hari, sa mga mayaman. Ang mga mayaman walang ginagawa. Pinapaikot lang ang kanilang pera at ginagamit lang ng pera upang magamit ng tao. At manggagawa ay parang walang silbi. Kaya ganun lagi ang ating mali na pagtingin. At dahil dito, balik tayo sa ating mga pagbasa na kung saan
Ayon pa sa ating Salmo 89, ang wagas ng pag-ibig ng Diyos ay napahayag dahil tayo ay nilikha. Nagpatuloy siya sa paglikha. Paano po siya nagpatuloy sa paglikha? Tayo pong mga tao ang nagpapatuloy at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos bilang kaman-gagawa, bilang kaman-lilikha, bilang mga taong gumagamit ng ating pag-iisip upang ang lahat ng kayamanang ipinagbigay ng Diyos sa atin ay ating pag-ingatan, ating paunlarin, at ating pagyabungin upang mapahayag ang tunay na yaman at walang ibang tunay na yaman, ang likas na kapangyarihang binigay sa atin bilang larawan at kawangis ng Diyos. Silim, timot, kawangis, larawan ng Diyos. Hindi lang tayo ordinaryo pala na tao. Kailangan na ating ipahayag ang ating pakikiisa sa Diyos na tagapaglikha. Kaya lahat po na magpasalamat kay San Jose na hindi lang tagapaglikha na nag-alaga rin siya na ating Panginoon. Palakpakan po natin si San Jose na kung saan siya ang nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga manggagawa. Nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga ama na maging tunay na ama. Nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng makilahok upang magkaroon ng pagbabago at pagyabong ang sambayanan. Paano naman tayo unlad kapag nakadepende lang tayo sa kapital at mas malaki pa ang ganansya ng kapital, walang ginagawa ang mga kapitalista liban lamang sa pangnininlang sa mga manggagawa na ang sahod nila ay ikontrol dahil pawis ang kapalit. Hindi po yan totoo. Ang totoo, kawangis at larawan ng Diyos. Lahat tayong mga tao. Dapat tayo'y mga manggagawa lahat. Dapat tayo'y kamanlilikha lahat. Dapat tayo, kagaya ni San Jose, ay magpahayag ang tunay na magpapahayag na riyan si Kristo na kanya pong buong buhay niya ay kanya pong inalagaan na mayroong pagmamahal. Ang kinakailangan natin, pagmamahal. Sapagkat gaano man kaordinaryo ang ating ginagawa kapag may pagmamahal, iba na po ang kahulugan noon. Diba't sinasabi ni Santa Teresita de Jesus, gaano man kaordinaryo ang iyong ginagawa, kapag may pag-ibig, espesyal na sa paningin ng Diyos. Naway, tayo'y gumagawa na may pagmamahal at tayo'y gumagawa sapagkat binigyan tayo ng misyon ng Panginoong Diyos na ating likhain, na ating baguhin, na ating pagyabungin, na ating paunlarin ang lahat sa pamagitan ng paggawa, sa pamagitan ng lahat ng mga biyayang bigay sa atin, ang ating panahon, ang ating kakayahan, anuman ang biyayang binigay ng Diyos, ay ating gamitin upang siya ay mapahayag na siya nga ay Panginoong nagpapatuloy sa paglikha sa pamagitan natin. Nagpapatuloy sa pagyabong at pagkaroon ng pagpapaganda pa sa lahat ng nilikha dahil sa atin. At nagpapatuloy na bigyang saysay at kabuluhan ang lahat ng mga nilikha upang hindi tayo sumisira sa kalikasan, bagkus ating pangalagaan, ating bigyang halaga sapagkat tayo ay kamanggagawa at lahat tayo ay binibigyan ng Diyos ng misyon na ating gawin ang ating mundo na may kalidad, mundo na may kapayapaan, mundo na may katarungan, mundo na may pag-asa, sapagkat bawat isa sa atin ay gumagalang sa paggawa
bawat isa sa atin ay nagpapahayag na tayo'y imahin at larawan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangailangan. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa nung sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng aming manubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa magitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Nang namin ito, magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumula ng tanang kaganang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo ng awang pagbigyan, ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan sa mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ginugunita si San Jose. Nilob mong magpakasal kay Mariang Berhing Mahal, si San Joseng maaasahan sa panagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose, naghahanap buhay. Kay kaisa namang ngel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu yung banal ang makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabuhay. Ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaninipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talisalit ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magkain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maloy na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban. Ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kay nari sa loob, kay may naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, sa pamakatulong ng Quiapo Church, sa kapwa nating mga mahirap at mga nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng naririto at lahat na naugnay sa atin. Naway, ang Diyos ay laging magpapala sa inyong lahat. Gawa o paggawa. Bahagi ng ating pagiging imahin at tarawan ng Diyos, tayo'y gagawa at maglilikha. At dahil dito, kinakailangan nating igalang at respeto ang paggawa at lahat ng mga manggagawa sa iba't ibang uri ng lipunan. Ngayon na po ang pusbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga bagay-bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaibos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilangan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nagtaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.